Marami sa atin ang na-excite kapag lumalamig na ang panahon dahil lumalapit na ang Kapaskuhan. Pero hindi lahat. May mga taong nalulungkot kapag dumarating ang panahong ito ng taon. At ilan sa kanila ay dumadanas pa ng depresyon. At kung ikaw ay isang tao na dumadaan ng depresyon kapag dumarating na ang panahong ito, stick around because in this week's episode, ang pag-uusapan natin, 3 biblical ways to fight depression. That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Depression is real. In fact, kahit sino pwedeng tamaan nito, kahit mga Kristiyano pa. One example would be Matthew Santosh Thomas, na isang doktor based in New Delhi, India, and he works with people suffering from mental health issues. At the same time, he works with the International Medical and Dental Association na nagbibigay sila ng libreng medikal at dental na mga serbisyo sa pangalan ni Hesukristo. But despite his experience, his expertise, and his faith, Dr. Thomas admittedly suffered from depression. In fact, siya ay nagsulat ng isang artikulo sa The Gospel Coalition, and I quote, "During a season of stressful work, I started waking up in the morning with no motivation to work. Often I could not sleep at night and woke up feeling extremely low. I knew that I was going through a cycle of depression for the first time, but not the last." Kahit isang Kristiyanong may malalim na pagkakaugat sa salita ng Diyos at may kaalamang medikal ay maaaring tamaan ng depresyon. Paano pa kaya tayo na wala namang background sa medisina, lalo na sa mental health? In the same article ay shinare ni Dr. Thomas ang 3 mga bagay na kanyang kinaharap noong siya ay dumadanas ng depresyon. And let me share those 3 things with you. Number 1, preoccupation with self. Ito ay isang klase ng mindset na nagmamanifest sa iba't ibang mga pamamaraan, katulad ng lack of self-worth, lack of self-confidence, and for the most part, ay kinaiinisan mo ang iyong sarili at umaabot pa sa puntong kinamumuhian mo na ang iyong sarili. Ang sabi niya ay isinasalarawan ng isip ang mga pangyayari sa iyong paligid, leading you to think na ikaw ang ugat ng lahat ng problemang nangyayari. Number 2, poor decision making. Ang sabi pa ni Dr. Thomas na kapag ikaw ay may depresyon, ay hirap na hirap kang gumawa ng mga desisyon. Minsan, maging yung mga simpleng desisyon na hindi na dapat pinag-iisipan pa ng malalim ay nahihirapan mong gawin. Katulad na lang ng pagpili ng kung anong kulay ang susuotin or kung ballpen ba o pentel pen ang iyong gagamitin sa pagsusulat. At dahil ang iyong isip ay nababalisa, maging simpleng mga desisyon ay hindi mo nagagawa. Number 3, feeling spiritually lifeless. Kapag daw ikaw ay may depresyon, ay meron kang strong sense of pain and that you feel that you are worthless. In general, you just don't feel well, both inside and out. At pagdating sa spirituality, bilang isang Kristiyano, ang feeling mo ay napakalayo ng presensya ng Diyos at wala kang enerhiya para magbasa ng Biblia, manalangin, umawit para sa Diyos, or umattend ng Sunday services. With that in mind, ano ba ang pwede nating gawin para ma-overcome ang depression?
Well, ang goal natin sa video ito ay mabigyan kayo ng mga biblical na pamamaraan kung paano ito malalabanan. So let me give you 3 things you might want to consider. Number 1, receive a friend's help. Basahin natin ang Proverbs 17 verse 17. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Ang gusto ng depresyon ay manatili kang nag-iisa. Dahil kapag ikaw ay nag-iisa, mas lalo mong iisipin ang mga problema. Therefore, ang antidote sa depresyon ay ang kabaliktaran nito. Maghanap ka ng isang community. In other words, mga kaibigan o mga mahal sa buhay na maaaring makatulong sa iyo. Isa sa mga pribilehiyo ng pagiging kabahagi ng katawan ni Kristo ay meron kang isang komunidad na mga taong totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. At isa lang ang gusto nila, na ikaw ay mapabuti. Sa verse na ating binasa ay magkahalintulad lang ang salitang friend at brother sa salitang Hebreo. At ang isang tunay na kaibigan ay laging nandiyan, hindi lang pag masaya ang buhay. Kung hindi, lalo na siyang nandyan kapag ikaw ay may pinagdadaanang mabigat. Siya ang klase ng kaibigan na hindi ka tatantanan at ikaw ay laging pakikinggan kahit gaano pa kabigat ang iyong daladala. At dahil sa kanyang presensya, nararamdaman mo na merong nagmamalasakit at totoong nagmamahal sa iyo. Kaya ang aking unang advice ay makinig ka at tanggapin ang malasakit ng ibang tao, lalo na kung ito ay iyong kaibigan or kapatid sa Panginoon or kapamilya. When you have a friend who is willing to absorb all of your frustrations and pains in life, pwede mong isipin na sila ang provision ng Diyos para ikaw ay managumpay sa bahaging ito ng iyong buhay. Number 2, receive God's peace. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Gaya ng nabanggit natin kanina, when you have a troubled mind, you find it hard to make a decision. Because depression heightens your stress levels and it makes you worry about things that you shouldn't be worrying about in the first place. And when you're anxious, ang ibig sabihin nito, ikaw ay natatakot. At ang takot ay ang kabaligtaran ng pananampalataya. Well, let me be clear. I don't think that Paul is saying na dapat ay tayo ay umasa na lang at wala na tayong gagawin. Dahil magiging okay lang naman ang lahat eventually. Instead, ang sinasabi ni Pablo dito ay gamitin natin ang pananalangin bilang antidote sa anxiety o pagkabalisa. In context, yung salitang prayer dito ay hindi lang nangangahulugan na yung akto ng pananalangin kung hindi yung attitude o yung default natin na lagi tayong dumadalangin sa Diyos. And I don't think na ang verse na ito ay sinasabihan tayo na mag-file ng report sa Diyos dahil hindi niya alam kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. God is all-knowing. That said, ay gusto pa rin niya na tayo ay nananalangin para ma-practice tayo na sa Kanya umasa. In a sense, parang ang panalangin ay isang pag-exercise natin ng ating mga spiritual muscles. Sa pamamagitan nito ay lalong nade-develop yung ating pananampalataya at lalong lumalalim yung ating mga panalangin. At ang sinasabi ng passage na ito, kapag tayo ay natutong idalangin sa Diyos yung ating mga hinaing, ay bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Isang klase ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Isang klase ng kapayapaan na hindi maarok ng isip ng tao. At higit sa lahat, ang kapayapaang ito ang gugwardya sa ating mga puso at sa ating mga isipan. And the best part, pwede nating isipin na ang kapayapaan ng Diyos ay ang antidepressant natin na walang side effects. Number 3, remind yourself of God's love. Isaiah 53:5. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities.
Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Ang bersong ito ay malinaw na isinasalarawan ang pinagdaanan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, lahat ng klase ng sakit at sugat ay dinanas ng Panginoon. Meron nga mga eksperto na nagsasabing yung 5 klase ng sugat ay tinamo ng Panginoong Hesus doon sa krus. Ibig sabihin, the Lord Jesus endured severe torture to the point where he was disfigured and his face was no longer recognizable. In the New Testament, partikular sa 1 Peter, ay sinasabihan tayo ng salita ng Diyos that Jesus bore our sins on the tree, which is a reference to the crucifixion. Kung iisipin natin, yung buong katawan ng Panginoong Hesus ay naging isang napakalaking sugat. Ang kanyang pagdurusa, ang kanyang mga latay, at ang kanyang kamatayan ang naging solusyon sa pinakamalaking problema natin, ang kasalanan. At kailangan nating maintindihan na ang pinagdusahan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi para sa kanyang kasalanan, sapagkat siya ay walang kasalanan. Lahat ng hirap na kanyang dinanas, lahat ng suntok, lahat ng sipa, maging yung mga pako at yung koronang tinik, and even the spear na isinaksak sa kanyang tagiliran ay nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Hesus. Kaya kapatid, kung ang puso mo ngayon ay bigat na bigat, balikan mo ang eksena doon sa krus ng Kalbaryo kung saan binata at tiniis ng Panginoong Hesus ang lahat ng hirap para hindi mo na ito kailangan pang danasin. Kung ang iyong puso ngayon ay bigat na bigat, there is one person in the universe na nakakaunawa sa iyong sitwasyon. Siya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya ang Diyos na nagkatawang lupa, namuhay ng perpekto. Pero sa kabila ng kanyang kabutihan, sa kabila ng kanyang katwiran, siya ay dumanas ng hindi maisalarawang pighati at hirap. Siya ay namatay sa isang brutal na pamamaraan. At nawa ang imaheng ito ay manatiling sariwa sa iyong isipan dahil ang Diyos ginawa ito at tiniis ito para sa iyo. Ang tanong, magagawa mo bang ipagkatiwala sa Kanya ang iyong nararanasan? In conclusion, here are 3 biblical ways kung paano mo lalabanan ang depresyon. Number 1, receive a friend's help. Number 2, receive God's peace. And number 3, remind yourself of God's love. Ako po yung umaasa na kayo po ay may natutunan sa ating lesson ngayong week na ito. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.